aside from, ayun nga po, theatrical movie to, ang pinagkaiba nito is, ito kasi may action. Okay. And first film namin ni Rush ng, medyo action siya, and then sobrang exciting kasi ang dami talagang aabangan na mangyayari dito sa film. And sa love scene, abangan nyo na lang po. Ayan. Abangan nyo. Pero R16 naman to, so hindi siya ganun ka-daring. Ayan. Thank you. Rush? Ay, Tito Golden. Sa akin, parang pinagkaiba lang naman dito yung story. Pero yung pag-arte, yung more on acting. Kasi sa Viva, di ba, may mga love scene, tapos sinasabi nila puro ganun lang, puro sexy lang. No, actually, kailangan mong umarte kasi may story talaga yung mga pelikula, mga nilalabas nila. So pinagkaiba lang dito kasi yun nga, first time kong gumawa ng action movie. Then kakaiba talaga yung story nito sa mga nagawa ko talaga. Ito isa talagang pwede siyang pang-horror. Yeah. First time ko rin gumawa ng ganitong movie kaya thankful ako. Thankful ako sa mga dahil pinagkatiwala nila sa akin yung role na to. Kaya yan. Yun lang po yung pinagkaiba sa akin. Pero nahirapan ba kayo sa pag-action? Ano yung preparation nyo since action niya? Tito, actually, nahirap siya. Then first time ko din mag-action, pero nag-rehearse naman kami, then tinuruan naman ako, ginaid naman ako ni Direk, then yung mga fight director natin, nandiyan naman sila, nakagabay sila sa amin. Then si Kuya Jeff, actually tinuruan niya din ako kung paano yung mga tamang formation sa fight scene. Pero hindi naman siya kasi ganun ka-intense yung fight scene. Although, kailangan din mag-ingat kaya may fight director din tayo para maiwasan yung aksidente sa shoot. So, yun po. Ikaw, Alexa, nahirapan ka ba? Dumating ba sa point na parang nahirapan ka mag-action, gusto sumuko, gano'n? Yes po, medyo draining siya. Pero gaya nga nasabi ni Rush, natulungan din naman kami nila Sir Jeffrey since veterans po sila. So, ayun, nakayanan naman po. Alam ko na worth it naman lahat ng battle scars naman dito. Thank you. Kay Direk JR naman, Direk, bakit Sagrada Luna ang title nito? Ayun, good evening, Roldan. Direk. Bakit Sagrada Luna to? Actually, nasa grupo kasi yung Sagrada Luna. Grupo nila yan. So means parang sacred yung grupo nila. Plus, lagi silang nasa buwan. No? So, ibig sabihin, sacred moon. Kaya, ginawan ko na lang ng actually, it's maganda naman maganda yung catchy niya. Lagi silang, may isang scene kasi dito na, hindi naman ma-pre-up yung film. Nasa tabing, talagang para siyang sacred yung place, tapos tinatamaan siya ng buwan. So, yung cinematography ko doon, nagkakaroon ng mga yung parang diwata ang itsura niya. Kaya yun yung scene na tumatak sa akin. Kaya nung naghanap ako ng title, this is the right title, Sagrada Luna. Bakit sina Rush at Alexa kinuha mong bida? At kumusta silang artista? Okay naman sila kasi syempre pagdating sa trabaho, sa yung mga love scene, no? Sabi, kasi tinanong, ako na magsabi, oh yes, we have love scene dito sa movie na to. Pero, since theatrical tayo, inalis. Ayun po. So, limited. Pero bakit sila Alexa at saka si Rush? Meron kasi itong special program tong film na to. Supposed to be, meron tong patutunguhan yung film. Kasi kaming mga producer, meron kaming gustong kasi may sikat na isang platform dati. Ngayon, until now, sikat pa naman siya. Pero doon ko sana to ipapalabas. So, kaso, siguro ang findings ay hindi naangkop doon sa yung storyline. Parang hindi na masyadong doon siguro sa mga subscribers, whatever. I don't know. So that's why we decided with the producers na ilabas sa theatrical. So, yun po yung gusto talaga namin, streaming. This film into streaming kasi wala siyang walang inter-CB, walang nagko-control. So, pwedeng ilabas lahat doon. Kaso, yun nga,
Ang storyline ko, hindi siya ganon sa iba't ibang mga film na nandoon sa streaming na yon. Kaya siguro, pinrevent na may palabas doon to. Kaya ang sabi ko nga sa producers ko, mas siguro natataon kung ilabas natin sa mas wide, so theatrical. So after this, baka pupunta kami ng Netflix, no? It's a streaming app din po ito. So pumayag ang mga producer ko, plus ang kagandahan doon, nagkaroon po kami ng program na makatulong din kami doon sa pinakamalaking organisasyon na Eagles. Eagles has at least mga 3 to 4 million members nationwide. So, gumawa po kami ng concept na mag-donate po kami ng proceeds dito sa kanila. Pero kapalit noon, syempre i-promote po nila, panoorin po nila sa sariling atin. Kung baga kami-kami, panoorin po muna namin yung movie namin. Yun lang po. Thank you. Thank you, Direk. Ano po nagbigay inspirasyon sa inyo, lalo to si Direk J, sunod-sunod ang movies? Sa inyo po, sir, ano po nagbigay inspirasyon sa inyo para patuloy na gumawa ng pelikula kahit nga medyo may crisis ang Philippine cinema? Right. Well, actually, sa kalaman ng lahat, ang burden nito nasa akin actually. Kasi I'm not only a director lang, talent. Kasi may iba mga director lang, binabayaran. After that, tapos na. Wala nang pakialam sa movie, no? Wala silang pakialam sa marketing, wala silang pakialam kung kumita o hindi. Ako hindi eh, kasi ako rin yung marketing. Ako rin yung nag-conceptualize kung paano sila. I would like to acknowledge one of the cast, Micaela Raz, at saka si Milen Gal, nandito na po. So sige po, tuloy ko lang. Ako yung burden po sa akin. Kaya ako po ang may pananagutan po ako sa mga producers ko. Kaya remember, marami akong film kasi meron tayong tinatawag na concept, no? Siguro, dying talaga ang movie natin. Minsan talaga hindi talaga tinatawa yung ibang film. Pero ako kasi meron, sa amin, sa Pinoy Flix, meron kaming kumbaga marketing strategy, no? Siyempre hindi ko i-open yan kung bakit. Ako, as I said kanina, na ako yung burden. Kumita or hindi ang movie, pananagutan ko yun. So, kailangan siyempre, kikita po ito. Kaya, di ba po, meron akong parating na pelikula pa. So, yan po ang mga konsepto ko. And I hope sana po tangkilikin talaga. Talagang tangkilikin yung pelikula natin. Siyempre, learning eh. Baguhan po akong direktor, pero every movie ko, meron akong mga binabago na idea, kumbaga yung atake ng isang pelikula. So I hope, maraming salamat. Kaya sabi ko sa inyo, yung Pinoy Flix, yung aming grupo, hindi lamang kami nakatutok sa storyline, nakatutok sa shooting, nakatutok sa post-production, lahat po yun, burden sa akin. Marketing after that. Para bang kumbaga after sales. Kaya kung ano-ano na lang talaga ang naisip namin upang tangkilikin. Kasi dying talagang movie, pelikulang Pilipino, sobrang dying. Umaasa kami after this, mabili ito ng platform, international platform, okay lang din. So be it. Pero siyempre ayaw namin pumayag na hindi kami makapawi. Yun lang yun. Thank you. Good evening, everyone. Thank you so much for coming tonight. I hope you all enjoy the film. Yeah, I'm Micaela po, not Steph. And yeah, thank you so much for coming, and I hope ma-enjoy natin tong pelikula. Yeah, thank you. Ayan, thank you. Mabilis lang, anong role niyo sa pelikula? Okay. I'm playing the role of Kitty. I think Kitty yung name. Hindi ko pa sure, di ba? Kitty yung name, and assassin kami dito. So, we'll see kung ano sa film, kung ano yung magiging role namin dito. Ang masasabi ko lang is, super exciting ng ginawa namin, kakaiba. From, alam niyo naman kung saan ako kung saan kami galing. So yeah, it is really different from the streaming platform that we're doing. So yeah, I hope masubaybayan po natin ito lahat. Thank you. Okay, Milen, mabilis ang role. I play a female assassin in the film. And so
sobrang matindi yung mga eksena namin dito, kaya abangan nyo. Thank you. Okay, maraming salamat. Thank you very